yung nauubos na yung oras mo sa kakatrabaho pero ang ending ubos na ubos lahat kasi pinapadala mo lahat sa Pilipinas. Hi guys! So welcome back to another video. If you guys are new, ako po ulit si Arlene. At dito sa ating channel, pinag-uusapan natin yung mga realidad sa buhay nating mga Filipinos abroad o kaya naman yung mga social issues, ganon. So, if you guys are interested dun sa mga ganitong klaseng videos or sa mga ganitong klaseng usapan, then don't forget na mag-subscribe at sabihin nyo na rin sa akin sa comment section sa baba kung ano yung opinion ninyo doon sa topic natin for today. At syempre, kung meron kayong mga suggestions na mga topics na gusto nyong pag-usapan natin in the future. So, ayun na nga, kung napanood ninyo yung last na video natin wherein pinag-usapan natin yung mga rason kung bakit yung ibang mga Pilipino na ang tatagal na nila dito sa Canada o kaya naman sa ibang bansa in general. Kaso, parang wala pa ding asenso. Alam mo yun? So, ito yung isa sa mga rason, feeling ko ha, sa opinion ko, na hindi natin masyadong na-explore doon sa last nating video. Kaya, pag-usapan natin siya today, itong kultura natin ng pagpapadala, right? Saan ba to nanggaling? At saka, kailan ba nagiging toxic or masama yung kultura natin na ito? At saka, syempre, pag-usapan na rin natin kung ano ba yung mga ways na pwede natin gawin para maiwasan yung mga negative na mga impact. So, ayon sa aking libro, umpisahan muna natin siya sa mga rason, bakit ba natin to ginagawa? Saan nagmula, 'di ba, yung kultura ng pagpapadala? Well, for me, it all boils down doon sa kultura natin ng mga Pilipino, 'di ba? Kasi unang-una, hindi naman lahat ng mga lahi is that ginagawa to. Although meron yung mga iba, 'di ba, na parang sinusuportahan din nila yung family nila sa bansa nila or nagpapadala rin sila ng pera sa bansa nila. Kaso yung iba is hindi talaga siya part ng kanilang kaugalian. So, una dyan is because sa ating mga Pilipino, meron tayo yung parang kultura ng utang na loob. 'Di ba? Na parang kailangan mong mag-give back or bayaran yung mga tao, for lack of better terms, na tumulong sa'yo nung nag-uumpisa ka pa o kaya naman yung mga nag-raise sa'yo, like yung mga parents mo, mga lola, lolo, ganyan, tita, tito, mga ganyan, o kung sino pa man yan na nagpalaki sa iyo, 'di ba? And in a way maganda yung kulturang 'yun kasi totoo naman, agree ako na kailangan mong mag-give back, especially for those people na nandiyan talaga nung nagsisimula ka pa, nung walang-wala ka pa. Ang kaso nga, kailangan merong limitasyon, 'di ba? Hindi yung lahat ibibigay mo na, ganun. Pangalawang kultura natin is that yung super family oriented tayo, 'di ba? Na parang to the fact na parang inaako na natin lahat yung responsibilidad, especially dun sa mga Pilipinos tuloy. Yung mga Filipinos nga na nasa abroad kasi 'di ba? Parang meron tayo yung mentality na pag ikaw yung nakakaangat or ikaw yung nasa abroad, kailangan mong magbigay. And again, just like yung first point natin, I agree dito sa kulturang ito na kailangan nating bigyan ng halaga ang ating pamilya at tumulong kung meron ka namang sobra, 'di ba? Ang kaso ngayon nga natutwist siya into a not so positive way. And another thing, hindi ko alam kung agree kayo dito, is yung mentality din natin na, 'di ba, pag nasa ibang bansa na o kaya nasa abroad yung isang tao, parang yung mentality is that, oh, ang dami niyang pera, mayaman siya, marami siyang tsokolate, ganun. 'Di ba? Na parang nagiging expectation tuloy na, okay, porke nasa ibang bansa ka, kailangan mong magpadala or parang responsibilidad mo na magpadala. For me, yun yung mga rason or siguro ilan sa mga rason kung bakit naging parte na ng kultura natin na pag nasa ibang bansa ka is kailangan mong magpadala, 'di ba? Ngayon, ang next na tanong is that kailan ba nagiging toxic or kailan nagiging unhealthy yung kultura na to? Well, straight to the point tayo, nagiging unhealthy na siya pag sumusobra.
'di ba? Yung tipong halos lahat ng sweldo mo or majority ng sweldo mo is napupunta na sa Pilipinas. Hindi naman masama na tumulong ka or hindi naman masama na gawin mo yung responsibilidad mo, 'di ba, sa Pilipinas or sa family mo sa Pilipinas. For example, may parents ka na matatanda na, 'di ba, na meron na silang mga maintenance, ganyan, o kaya may mga anak ka na nag-aaral, ganyan. Yung mga part na yun, normal lang yun, 'di ba, na gawin mo or akuin mo yung responsibilidad mo kasi yun yung tama na gawin. Ang kaso nga, pag sumusobra na, meaning to say, pag OA na masyado yung mga hinihingi sa'yo o kaya yung amount na hinihingi sa'yo at saka yung frequency nung expected na padala. So, for me, parang medyo off na yun. For example, 'di ba, kung sinusuportahan mo yung, say, parents mo sa Pilipinas, for me, sufficient na yun na, okay, may pang-renta tayo, may pang-grocery tayo, ganyan, or pang mga medical bills, mga ganyan, mga maintenance na gamot. Pero minsan kasi, girl, sumusobra na talaga. Alam mo yun, yung tipong parang binibigyan mo na nga sila ng kunyari 20k or 30k na monthly allowance para sa lahat ng mga gastusin. Parang kulang pa, yung hindi na ba-budget. 'Di ba? Yung mga ganun, yung mga instances na parang feeling ko is sobra na siya. Now, there will be situations wherein siguro gusto mong maranasan ng family mo or ng mga anak mo yung mga bagay na maybe hindi mo naranasan before, or yung mga nararanasan mo na ngayon na gusto mong maranasan nila, like kumain sa mga specific restaurants or makabili ng damit, mga ganyan sa isang, specific na store, mga ganun, okay lang din yun. Pero yung kung every month ganun na, parang luho na yun, hindi na siya yung mga importanteng bagay lang. At saka, ang realidad naman kasi talaga is that hindi porke nasa Canada ka na, 'di ba? O kaya nasa ibang bansa ka, for that matter, na marami ka ng pera o kaya mataas na agad yung sweldo mo. Yung iba kailangan talagang mag-start na mababa ang sweldo, 'di ba? Minimum pay, para lang ma-sustain nila yung living expenses nila. For example, dito sa Canada, 'di ba, napag-usapan na natin doon sa mga last na videos natin na tumataas yung cost of living, ganyan, yung mga renta, mga groceries, i-add mo pa dyan yung amount na pinapadala mo sa Pilipinas, 'di ba? So, ang ending talaga, mauubos yung sweldo mo, wala ka ng savings at wala ka ng natitira na panggastos sa sarili mo. So, kailangan din natin ng reality check majority of the time, right, na hindi ibig sabihin na nililimitahan mo yung padala mo or nagno-no ka sometimes dun sa mga request sa'yo, masamang tao ka na or madamot ka na, ganyan, or masamang anak ka na, masamang kapatid ka na. Hindi, 'di ba? Kasi yun naman yung totoong sitwasyon mo. Instead, ang pwede natin gawin dyan is that kausapin natin yung family natin and be transparent na, okay, hindi ko kaya yung ganung klaseng amount every month. Ito yung kaya ko na ipadala sa inyo. And for me, that's more than enough. The mere fact that tinatry nating tumulong doon sa mga family natin sa Pilipinas is more than enough. And one thing na gusto kong i-point out, especially doon sa mga tao na nagpapadala nga sa Pilipinas, you have to really check yung mga nangyayari din sa buhay mo at saka mga plano mo, because sometimes dahil dun sa laki ng responsibilidad mo sa Pilipinas, hindi lang yung pera mo yung nauubos, but also nalilimitahan ka dun sa mga pwede mong gawin, 'di ba? For example, meron kang trabaho ngayon and hindi ka ganun ka-satisfied ba doon sa career mo, feeling mo gusto mo pang mag-progress, pero in order for you to go there, kailangan mo munang mag-quit doon sa trabaho mo o kaya naman mag-aral, ganyan, or mag-training. Ang kaso nga, since nakafocus ka masyado doon sa goal mo na yun, or doon sa responsibilidad mo sa Pilipinas, ang ending, hindi mo na nagagawa yung parang plano mo or yung dream mo. So, ang nangyayari is that nagkakaroon siya ng negative impact sa buhay mo. So, instead na parang magpo-progress ka, ganyan, hindi na siya nangyayari.
nangyayari. Kaya importante talaga na mag-set tayo ng boundaries. So ano bang ibig sabihin nito? It means that kung ano lang yung kaya mong ibigay is yun lang yung ibibigay mo, 'di ba? Kasi meron yung iba na para lang ma-meet nila yung need ng pamilya nila, kasama na dun yung mga luho and everything, nagdo-double job sila, triple job, ganyan. O kaya naman sobra-sobrang overtime, 'di ba? And I understand that there are certain situations na kailangan gawin to, especially pag ikaw lang talaga yung inaasahan, right? Pero kung ilang taon na ganyan na yung situation, maybe parang kailangan mo nang mag-isip na may mali, 'di ba? Kasi parang masyado nang nasasanay yung pamilya mo sa Pilipinas na hingi lang sila ng hingi, especially pag malalakas pa naman sila, meaning to say kaya pa nilang magtrabaho. So instead, kailangan din nating i-train yung mga family natin na tumayo sa sarili nilang mga paa, right? For example, parang okay, tulungan kitang mag-start up ng business, papahiramin kita ng puhunan, ganyan, sufficient na yun. O kaya naman, okay, kung gusto mong mag-business, sige, tutulungan kita sa tuition fee para makapag-aral ka ng, I don't know, culinary, ganyan, o kaya magkulot-kulot, 'di ba? At least yun, pwede nilang gamitin yun to sustain yung sarili nila in the long term. Kasi kung asa lang sila sa padala mo, right, hanggang kailan yan? Hindi naman sa lahat ng panahon malakas ka, hindi naman sa lahat ng panahon may trabaho ka o kaya kaya mong mag-double job or mag-triple job. So ang pinaka or isa sa mga pinakamaganda na pwede mong gawin sa mga family mo is that to teach them na tumayo nga sa sarili nilang paa at saka yung sariling diskarte. Kasi para sa akin yung opinion ko dito, kaya din nasanay masyado yung ibang tao sa Pilipinas na ganito yung or umaasa sila sa padala is because masyado silang sinanay, right? Hindi tayo nag-know or hindi natin sila tinuruan na okay, eto lang yung limitasyon ko, eto yung responsibilidad mo, eto yung pwede kong gawin para sa'yo. So right now, right, sa panahon ngayon, since iba na nga yung panahon today, kailangan din nating i-adapt yung mga ginagawa natin para, alam mo yun, mag-progress tayo at ma-improve natin lahat yung buhay natin. Hindi porke dahil na ikaw yung nasa ibang bansa, ikaw na yung breadwinner or ikaw na yung tagabigay. Alam mo yun? So, hindi siya healthy. And very concerning din kasi pag nakadepende lang sa isang tao, yung isang pamilya, 'di ba? Kasi nauubos ka aminin ninyo, 'di ba? Na parang halos wala nang natitira girl sa sarili mo, ni ultimo bagong medyas hindi mo na mabili kasi nasasayangan ka sa pera o kaya naman wala ka ng social life kasi nga instead na parang lumabas ka na magkape or konting inom-inom with friends, hindi mo na siya nagagawa kasi ang iniisip mo is that, ay, papadala ko na lang yan sa Pilipinas. Maraming ganyan na mga Pilipino that unfortunately hindi nag-evolve yung kanilang mentality na instead parang yung ikot ng mundo is yung pagsuporta na lang sa family nila sa Pilipinas. So again, yan yung isa sa mga kailangan nating baguhin. Kailangan mo ding bigyan ng priority yung sarili mo, yung well-being mo, yung mental health mo. Kasi pag once na ubos ka na, anong ibibigay mo, 'di ba? Sige, sabihin na natin na meron kang pera or meron kang sweldo, pero what if one day bigla kang magkasakit, 'di ba? Knock on wood. O kaya naman mawalan ka ng trabaho. So anong mangyayari sa iyo? Ubos yung sweldo mo sa kakapadala. Saan ka huhugot? Ikaw din yung kawawa, 'di ba? Another thing is that ano yung guarantee na yung mga tao na sinuportahan mo sa Pilipinas is that sasaluhin ka nila pag ikaw naman yung nangangailangan. Kasi aminin ninyo, nangyayari din to, na yung ibang mga tao na nasuportahan ng mga taong nasa ibang bansa, tinatapon din sila in the end. Alam ko super harsh yung mga word na ginagamit ko, but it's the reality na nangyayari. And since nangyayari nga to, it's really important for us to prioritize yung sarili natin. Mag-ipon ka, 'di ba? Kailangan meron kang emergency fund para kung ano man yung mangyari, meron kang huhugutin. Mag-invest ka para sa sarili mo na kung mawalan ka man ng
magtrabaho or kung mag-retire ka man, at least meron kang source of income. And kung hindi man mangyari sa'yo na parang, hindi ka itapon nung mga taong tinulungan mo, well, at the end of the day, yung mga yan, magkakaroon din naman sila ng mga sarili nilang buhay, 'di ba? For example, mga bata na napaaral, 'di ba? Hindi naman sa buong buhay din nila isusuportahan ka din naman nila kasi cycle na lang yan, ganun yung mangyayari, 'di ba? Syempre magkakaroon sila ng mga sarili nilang buhay, sarili nilang pamilya. So kailangan natin silang i-let na mag-flourish naman dun sa kanilang, alam mo yun, dun sa kanilang sariling journey, ganun. Hindi natin sila i-stop dun sa growth nila. So kaya kailangan meron ka talagang iniiwan para sa sarili mo. Tapos isingit ko na rin, 'di ba, yung isa sa mga hindi ko gusto na ugali natin or kultura natin ng mga Pilipino. Nandun na ako na family oriented tayo, and again, that's one of the good things sa ating mga Pilipino. Kaso kasi nga nasusobrahan uh, to the point na parang responsibilidad mo na lahat-lahat ng mga sangay ng pamilya mo, 'di ba? Yung parang pinsan mo, anak ng pinsan mo, anak ng pinsan mo, girl, bakit na ganun yung nangyayari? Wala ba kayong mga yung mga paa na gumagalaw para makapagtrabaho kayo, 'di ba? Bakit kailangan ganun? So ang ending, walang progreso lahat kasi naghihilaan tayo pababa. So tigilan na natin yung ganung klaseng mentality. Hindi yan pagiging selfish, hindi yan pagiging madamot, 'di ba? It's just that yun yung responsibilidad nating lahat sa sarili natin na gumalaw. Kung gusto mong bumili ng bagong sapatos, edi magtrabaho ka, girl, kung kaya mo pa naman, 'di ba? Kung tawag dito, gusto mong makapag-travel, edi magtrabaho ka, girl, mag-ipon ka, 'di ba? Gastusin mo yung sarili mong pera. Because at the end of the day, pag ang sarili mong pera din naman yung ginagastos mo, mas maganda siya sa pakiramdam, hindi yung hingi lang tayo ng hingi. 'Di ba? Tama ba? Parang nagagalit na ako dito, nagrarant na ako. Feeling ko parang nagrarant ako. Pero totoo ba? Ano sa tingin ninyo so far dun sa mga pinag-uusapan natin? Nag-a-agree ba kayo na, meron talaga yung mga certain parts na nagiging toxic na yung ibang mga culture natin? And nag-a-agree ba kayo na kailangan talaga natin limitahan yung mga padala natin sa mga families natin sa Pilipinas? But, in saying, lahat ng mga na-mention ko na dito, gusto ko lang i-clear na hindi naman sa against ako doon sa pagpapadala, 'di ba? Kasi nga, gaya ng sabi ko din kanina, kung responsibilidad mo rin naman talaga na suportahan yung ibang pamilya mo sa Pilipinas, kailangan mo talagang gawin yan. Kasi meron din yung mga ibang tao na nakalimutan na nila, girl, yung responsibilidad nila sa Pilipinas. Kung makarampa sa ibang bansa, akala mo single, 'di ba? May mga anak pa na wala namang nagbabantay or hindi masyadong napapakain, parang ganun. Mali din yun. Ang kailangan nating i-strive is yung balance talaga, 'di ba? Para magawa natin yung mga responsibilities natin, but at the same time nagiging madiskarte tayo, nagiging masinop tayo, ganun. So ang akin lang is that yun nga, dapat merong boundary, 'di ba? And meron kasi sometimes sa connotation natin na pag nag-no tayo o kaya naman nag-set tayo ng boundary, sometimes merong guilt sa atin na parang pag ginawa ko to, hindi ako mabuting anak or hindi ako mabuting kapatid kasi hindi ko sila tinutulungan. No, wag mong isipin yan, right? The mere fact, as I said, na tumulong ka na sa kanila, that's more than enough. And kung meron ka mang utang na loob dun sa mga tao na tumulong sa'yo nung nagsisimula ka pa lang or nung bata ka pa lang, 'di ba? Syempre kailangan i-sustain mo yung tulong na kung ano yung kaya mo pa. But it doesn't mean to say na kailangan ubusin mo yung sarili mo, 'di ba? Para mabayaran yung utang na loob na yun. At saka hindi naman kinakailangan na bayaran mo yung utang na loob na yun hanggang sa mamatay ka. Kasi ano na, girl, yung mangyayari sa buhay mo, 'di ba? Isa pa yan yung utang na loob na mentality natin na nagiging toxic na, 'di ba? Hanggang kailan ba ako magbabayad ng utang na loob, 'di ba? So tigil-tigilan na natin, guys, yung mga ganitong klaseng mentality, right? Kailangan nating i-improve ang ating mga mindset para, alam mo yun, makapag-move forward tayo. Oh yeah, na-miss out ko to. Pero, ang iba
pang mga impact, right, sa ating mga Filipinos abroad pag hindi tayo nagsiset ng boundaries sa pagpapadala sa Pilipinas. Apart from yun nga, nauubos yung pera mo, wala kang ipon, is that yung quality of life din natin is nagsasuffer talaga, right? Like, hindi mo nagagawa kung ano yung mga pwede mo pang explore. Nasa ibang bansa ka, girl, di ba? Ang lawak ng mundo. Pwede kang mag-travel, pwede kang mag-learn ng mga new things. Ang kaso, hindi mo na nga siya nagagawa kasi ang utak mo ano na lang siya dun sa responsibilidad or dun sa pera na kailangan mong ipadala sa Pilipinas. So, that's why hindi talaga siya healthy. Kung ano yung kaya mo, yun lang yung ibigay mo. 'Di ba? Agree ba kayo? Kasi minsan din, meron akong nakausap pala before or nakilala before na parang yun nga, ilang years na siya dito sa Canada. At that time, parang 18 years na siya, girl, dito sa Canada. At that time, 18 years old din ako. Alam mo ba, never pa siyang nakauwi ng Pilipinas kasi nga wala siyang budget kasi yung income niya after niyang bayaran lahat yung mga bills niya nadediretso sa Pilipinas. So, ang ending sa kanya, hindi na siya nakapangasawa, hindi na siya nagkaanak. And nangyayari to especially dun sa mga babae, which for me is really sad na ang isa sa mga rason kung bakit hindi nila nare-realize yung pangarap nilang magkaroon ng sarili nilang family is because nag-focus sila masyadong paaralin yung mga pamangkin nila or supportahan yung mga kapatid at mga tatay or parents nila, right? Kasi walang naging limitasyon, di ba? So, kailangan talaga na magkaroon ka ng limitasyon para ma-improve mo yung sarili mong buhay, yung quality of life mo, at kung gugustuhin mo pa na tumulong ng tumulong, mas marami ka pang pwedeng maibigay kasi punong-puno ka di ba? Kayo ba, nakakilala na ba kayo nung mga tao na nasa same na situation, yung mga, alam mo yun, parang dinedicate nila yung buong buhay nila, yung buong sweldo nila sa pamilya nila sa Pilipinas, ang ending parang hindi nila na-achieve yung mga sarili nilang mga goals. Sad, diba? Sad siya, girl. But anyways, just to summarize yung mga pinag-usapan natin today kasi ayokong magpa-ikot-ikot. Ang bottom line lang naman dito sa pinag-uusapan natin today is yun nga, okay lang na sumuporta, okay lang na magbigay sa kung ano yung sobra sa'yo, pero hindi mo kailangan masyadong i-stretch yung sarili mo just to fulfill yung mga luho ng mga ibang tao. And another thing is that kailangan ang priority mo is yung sarili mo. Huwag mong masyadong sunugin yung sarili mo sa kakatrabaho, right? Kung hindi mo naman pa kaya na suportahan yung buong, alam mo yun, buong angkan mo. It's okay to say no. It's okay na mag-set ng boundaries. It doesn't mean to say that you're a bad person. It just means that you respect yung sarili mo, right? By setting yung mga boundaries na yun. And wag na tayong masyadong maging dependent dun sa mga sinasabi ng ibang tao din. Kasi minsan din mga ibang tao, dami nilang sinasabi, di ba? Na parang, nasa ibang bansa ka na, dapat paaralin mo si ganito, dapat bilhan mo si ganito ng laptop, ng bagong sapatos. Girl, ako nga, nasa ibang bansa, girl, yung sapatos ko, 10 years pa yan, di ba? Totoo yan. So, kaya, kailangan talaga na mag-set tayo ng limitation. Anyways, nakarelate ba kayo sa ating topic for today? Feeling ko marami pa akong mga na-miss, di ba, na mga situations or mga pwede nating gawin or mga possible scenarios, bakit kailangan, or bakit nasusobrahan yung padala sa Pilipinas. So, let me know doon sa comment section kasi baka may mga nakaka-relate na iba at nag-share tayo ng sarili-sarili nating mga experiences para matuto tayo sa isa't isa, ganun. But anyways, yun nga, thank you so much again for joining me, especially pag umabot ka dito sa punto na ito ng ating video. If hindi ka pa nagsusubscribe, then please don't forget to subscribe kasi malaki po ang tulong niyan sa ating channel. At syempre, i-like nyo na rin yung ating video and i-share nyo na din siya dun sa mga friends ninyo or family ninyo na nakaka-relate sa topic natin for today. So anyways, yun nga, thank you
so much again and I'll see you doon sa next na video natin. Bye!